Narinig mo na ba ang tanong na ito? Paano nakaligtas ang mga Nephilim, ang malalaking nilalang noong sinaunang panahon sa baha na halos naglipol sa lahat sa mundo? Ang totoong sagot ay baka mas ikagulat mo kaysa inaakala mo. Maniwala ka, karamihan sa mga tao ay walang ideya kung ano talaga ang sinabi ni Moises tungkol sa kung paano nakaligtas ang mga higanting ito. Paano kung ang kwentong narinig mo tungkol sa baha at sa Nephilim ay kulang ng isang mahalagang bahagi? May nagsasabing may isa sa kanila na nakalusot papasok sa arka ni Noe, habang ang iba'y naniniwalang inulit ng mga nahulog na anghel ang kanilang dating paghihimagsik para muling dalhin pabalik ang mga higante. Pero ngayon, titingnan natin kung ano talaga ang ibinunyag ni Moises. Hindi ito haka-haka. Ito'y isang bagay na matagal nang nakatago sa Biblia, naghihintay lamang na matuklasan. Handa ka na ba sa isang katotohanan na maaaring yumanig sa lahat ng alam mo? Ang susunod ay hindi basta opinyon ng kung sino lang. Isa itong revelasyon na may malalim na pinagmulan. Kaya manatiling nakikinig habang tinutuklas natin ang isang hindi masyadong kilalang bahagi ng kasaysayan ng Biblia. Kung ikaw ay interesado at gusto mong magpatuloy, mag-iwan ng komento na may 777 para ipakitang sumusubaybay ka, humanda ka. Ang maririnig mo ngayon ay maaaring baligtarin ang pagkaintindi mo. Paano ba talaga nakaligtas ang mga higante sa baha? Moises, ipakita mo sa amin ang katotohanang matagal nang nasa harap lang ng ating mga mata. Isang misteryong matagal nang nakatago sa sinaunang kasulatan na kaunti lamang ang may lakas ng loob harapin. Bumalik tayo sa mga sandali matapos umatras ang tubig baha. Malamang narinig mo na ang sabi-sabi na ang mga Nephilim, ang mga higante noong unang panahon ay tuluyang nalipol. Pero kung totoo yun, paano maipapaliwanag ang muling paglitaw ng mga higante pagkatapos ng baha? Sino ang nagbukas ng pinto para sa kanilang pagbabalik? Marami ang naniniwalang bumalik nga ang mga Nephilim kahit na ang baha raw ay winakasan ng lahat. Balikan natin ang simula. Kung hindi mo pa alam, ang Nephilim na isinasalin bilang mga higante o mga nahulog ay mga dilikas na anak ng mga makalangit na nilalang at mga babaeng tao ayon sa Genesis Kabanata 6. Hindi lang sila basta malalaki. Sila'y mga nilalang na kalahating banal at kalahating tao. At hindi sila mga extra lang sa kwento. Ang kanilang kasamaan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dumating ang baha. Isipin mo ang kasamaan na sobrang lalim at baluktot na pinili ng mailalang na simulan muli ang lahat. Ayon sa Genesis 6:4, ang mga Nephilim ay nasa lupa noong mga panahong iyon at pagkatapos din ng ang mga makalangit na nilalang ay sumiping sa mga babaeng tao at nagkaanak sa kanila. Sila ang mga kilalang mandirigma noong unang panahon, pero ang pariralang at pagkatapos ay matagal nang naging palaisipan sa mga eskolar. Ano ba talaga ang gustong sabihin ni Moises? Nagpahiwatig ba siya ng pagbabalik na wala ni isang nakahanda? Bago ang panahon ni Noe, sa panahon ni Jared, may isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari. Mas marami pang detalye ang makikita sa aklat ni Enoch, pero sapat na ang nilalaman ng Genesis para sa batayan. Ang mga makalangit na nilalang ay iniwan ang kanilang tamang lugar at bumaba sa lupa. Ibinahagi nila sa mga tao ang ipinagbabawal na kaalaman tungkol sa digmaan, madidilim na sining, pagnanasa, mga bagay na hindi dapat nating nalaman. Dumating ang mga Nephilim nang ang mga nahulog na nilalang ay nagkaanak sa mga babae. Pero hindi lang sila malalaki, nagdala sila ng kapahamakan saan man sila naroon. Isipin mo ang mundo noon, karahasan ang namayani, naligaw na ang mga tao. Ayon sa Genesis 6:5, nakita ng Diyos na lubhang masama na ang sangkatauhan at ang kanilang mga iniisip ay puro kasamaan, araw at gabi. Hindi siya napuno ng galit gaya ng isang malupit na pinuno.
Siya'y napuno ng lungkot gaya ng isang pusong wasak na magulang. Kaya sa bigat ng loob sinabi ng Diyos, lilipulin ko ang sangkatauhan, pati ang mga hayop na aking nilikha. Mula sa Genesis, 6:7 yan. Pero sa gitna ng lahat ng kasamaan, may isang taong namukod-tangi, si Noe. Siya ay matuwid at tapat sa isang mundong tumalikod sa Diyos. Habang ang iba'y sumunod sa kadiliman at katiwalian, si Noe ay nanatiling tapat sa Diyos. Inilarawan siya sa Genesis 6:9 bilang taong matuwid sa kanyang panahon, isang taong lumalakad na malapit sa Panginoon. Naisip mo na ba kung gaano kahirap manindigan sa katotohanan kapag ikaw na lang ang naniniwala? Pinili ng Diyos si Noe upang itaguyod ang linya ng katuwiran. Binigyan siya ng detalyadong tagubilin para gumawa ng malaking bangka gamit ang kahoy na gopher. Bawat sukat ay may layunin. At nakinig si Noe. Dinala niya ang mga hayop, dinala niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay bumuhos ang ulan mula sa langit. Sumambulat ang tubig mula sa ilalim ng lupa at tumaas ng mataas. Inilalarawan ng Genesis 7 ang nakakakilabot na mga detalye. Ang lahat ng may buhay sa lupa ay namatay. Mga ibon, mga hayop sa bukid, mga mailap na nilalang, bawat gumagapang at bawat tao. Tanging si Noe at ang mga kasama niya sa arka ang nakaligtas. Malinaw ang mensahe. Walang kahit ano sa labas ng kahoy na sasakyang ginawa sa pananampalataya ang nakaligtas. Bawat hayop, bawat hininga ng buhay, bawat masamang nilalang. O ganun nga ba talaga? Ito ang problema. Kung tuluyang winakasan ng baha ang lahat ng buhay, lalo na ang mga higante, bakit muling lumitaw ang mga ito ilang henerasyon lang ang lumipas? Paano nangyari na sa panahon ni Moises, nang papasok na sila sa lupang pangako, hinarap nila ang parehong uri ng nilalang na sinasabing nalipol na? Sa mga bilang 13-33, iniulat ng mga tiktik ang kanilang nakita sa Kanaan. Malalaking tao, mga inapo ng mga sinaunang higante. Sabi nila, pakiramdam namin ay mga kulisap lang kami sa harap nila at ganun din ang tingin nila sa amin. Isipin mo yon, malalakas at handang lumaban ang mga lalaki, pero natakot ng todo nang makita ang mga higante. Ramdam mo ba ang takot nila? Kung ikaw ang naroon, nakatingala sa mga dambuhalang nilalang, magsasalita ka ba ng tapang? O susuko ka rin at sasabihing hindi natin kaya to? Isa pang salin ang nagsabi, nakita namin doon ang mga Nephilim, mula sa kanila ang mga Anakim. Lumitaw na naman ang pangalang iyon, Nephilim. Hindi lang basta matatangkad na tao o ibang lahi ang mga ito, sila ay bahagi ng parehong madilim na linya ng dugo. At ngayon, may malaking tanong sa harap natin. Saan galing ang mga higanting ito? Kung tuluyang nilipol ng Diyos ang lahi nila, sino ang naglakas loob na ibalik sila? O posible kayang hindi talaga sila nawala? Bago tayo tumuloy sa sinabi ni Moises, pag-isipan mo ito. Paano kung ang kasamaan ay nakahanap ng paraan upang makaiwas sa hatol ng Diyos? Paano kung hindi ito nawala, kundi naghintay lang ng tamang oras upang muling bumalik? May ilang nagsusulong ng isang matapang na ideya, kakaiba at marahil ay mahirap paniwalaan. Ayon sa kanila, isa sa mga sinaunang higante bago ang baha ay nakalapit sa arka. Baka nag-disguise siya. Maaaring kumapit siya sa labas ng sasakyang kahoy nakatago sa ilalim. Mga ganitong kwento ang lumalabas kapag hindi kayang ipaliwanag ng tao ang nakita nila. Pero may katotohanan ba sa likod nito? Balikan natin at muling pag-aralan ang kasulatan. Ano ba talaga ang sinasabi sa Genesis? Sa Genesis 18 hanggang 19, malinaw ang pahayag. Ang mga anak ni Noe na lumabas sa arka ay sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ang ama ni Kainaan. At itinutuloy nito, ang tatlong ito ang naging anak ni Noe at mula sa kanila napuno ang buong mundo.
Basahin mo ulit. Ang buong mundo ay napuno mula sa kanilang lahi. Ibig sabihin, ayon sa teksto, bawat taong nabuhay matapos ang baha ay galing sa tatlong anak na ito, sina Shem, Ham at Japhet. Walang lihim na pasahero, walang higanteng nakatago sa ilalim ng arka, walang nilalang na palihim na sumabay sa paglutang ng barko. Walang puwang sa talatang ito para sa mga hindi inaasahang nakaligtas. Kaya kung ang pamilya ni Noe lang ang natira, paano natin maipapaliwanag ang muling paglitaw ng mga higante? Gaya ng mga anakim sa Canaan o si Goliath, ang dambuhalang sundalo na humamon sa Israel. Maaaring ang pinagmulan ng linyang ito ay nakatago mismo sa pamilya. Hindi lantad pero naipasa. Isang mahirap tanggapin pero dapat pag-isipan. Paano kung isa sa mga anak ni Noe o isa sa kanilang mga asawa ay may dalang bakas ng lahi ng mga nahulog na nilalang? Posible kayang ang linya ng Nephilim ay hindi nakaligtas sa katawan kundi sa dugo? Tandaan, hindi inilista sa Biblia ang bawat anak na ipinanganak mula sa unyon ng mga nahulog na anghel at kababaihan. Ang pokus ng kasulatan ay nasa hinirang na linya, hindi sa lahat ng tiwaling sangay. Balikan natin sina Adan at Eva. Alam natin ang mga pangalang Cain, Abel at Set. Pero sa Genesis 5:4, malinaw na sinabi na si Adan ay nagkaanak pa ng iba pang mga lalaki at babae. Karamihan sa kanilang mga pangalan ay hindi na nabanggit. Pwede rin ganito ang kaso ng mga anak na babae mula sa unyon ng makalangit na nilalang at mga tao. Kung kahit isa sa kanila ang nakaligtas o kung ang kanilang anak ay naging bahagi ng mas malawak na pamilya ni Noe, ano ngayon? Pwede kayang isa sa mga babae sa arka ay may dalang dugo ng Nephilim nang hindi ito halata, hindi siya higante, kundi tagapagdala lang. Maaring ang mantsa ng paghihimagsik ay nakapasok sa arka, hindi sa anyo, kundi nakatago sa lahi ng tao. Ito marahil ang paliwanag kung bakit muling lumitaw ang mga higante matapos ang baha. Hindi dahil may pisikal na nakaligtas, kundi dahil ang kanilang mga katangian ay naipasa ng tahimik. Unay hindi halata, pagkatapos ay muling bumangon. Sa aklat ng mga bilang, inilarawan ng mga tiktik ang mga inapo ni anak sa lupain ng Canaan. Sobrang laki ng mga taong ito kaya't sabi ng mga Israelita, "Sa paningin namin ay para kaming mga tipaklong at ganyan din ang tingin nila sa amin." Bilang 13:33. May iba rin namang nagsabi ng ibang teorya na baka may ikalawang grupo ng mga nahulog na anghel na naghimagsik pagkatapos ng baha na muling nagnasa sa mga babae at nagkaanak ng panibagong Nephilim. Pero kahit ang ideyang ito ay tila nababasag kapag pinag-aralan ang isa pang sinaunang aklat. Ang aklat ni Enoch, isang iginagalang na sinulat ng mga Hudyo at binanggit pa sa Judas 1:14, ay naglalaman ng makapangyarihang kwento. Matapos ang unang grupo ng mga anghel, kilala bilang mga tagapagbantay, ay iniwan ang kanilang lugar at kumuha ng mga babae, ibinunyag nila sa tao ang mga lihim na kaalaman, nagpataw ang Diyos ng mabigat at walang hanggang hatol. Ang mga anghel na ito ay iginapos sa kadiliman, isinara hanggang sa huling araw. Mas nakagugulat pa ang naging reaksyon ng mga makalangit na nilalang sa hatol na ito. Sa Enoch, Kabanata 68, nanginig sa takot si Anghel Miguel. Lumapit siya kay Rafael at nagtanong, "Sino ang makaliligtas sa matinding paghuhukom na katatapos lang kung saan sila'y parang natunaw?" At sinabi pa niya, "Hindi ko kayang tumayo kasama nila sa harap ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ng mga espiritu ay lubhang galit sa kanila." Dagdag pa niya, ang lahat ng tinangkang itago ng mga ito ay ilalantad laban sa kanila magpakailanman. Isipin mo yon, si Miguel, isa sa pinakamatinding mandirigma ng langit, ay lubhang nabagabag sa kanyang nakita.
Kung siya mismo'y natakot, sa palagay mo ba may ibang anghel pa ang magtatangkang ulitin ang kasalanan? Ikaw kaya, kung nasa harap ka ng may lalang at nakita mong ang kapwa mo ay ginapos magpakailanman. Hindi lang tumangging tumulong si Miguel sa mga tagapagbantay. Sinabi niyang walang sinuman, anghel man o tao, ang kayang tiisin ang hatol na kanilang hinarap. Ang kapalit ng pagpapanggap bilang Diyos ay walang hanggang parusa. Kaya kapanipaniwala ba talaga na may ibang anghel pa na maglalakas loob na ulitin iyon? Alam na nila ang kahihinatnan? Malamang ay hindi. Ipinapakita ng aklat ni Enoch na ang paghihimagsik ng mga tagapagbantay ay isang beses lang nangyari at matapos makita ang kanilang sinapit, wala nang ibang anghel ang nangahas na sumunod. Kung ganoon, tila tuluyan nang isinara ang pinto para sa mga Nephilim na ipinanganak mula sa makalangit na nilalang. Kaya nananatiling palaisipan saan nagmula ang mga higante pagkatapos ng baha. Lahat ng palatandaan ay tila nagtuturo kay Ham o baka kay Japhet. Paulit-ulit itong nilinaw sa Genesis. Ang mga anak ni Noe na lumabas sa arka ay sina Shem, Ham at Japhet at mula sa kanila napuno ang buong lupa. Walang tagalabas, walang makalangit na palihim na sumakay. 3 anak lang ni Noe ang muling nagparami ng sangkatauhan. Puwede kayang ang mga inapo ni Ham ang naging daan ng pagbabalik ng sinaunang lahi. Puwede kayang ang mga anak ni Kanaan ay nagmana hindi lang ng paghihimagsik, kundi ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na naiba, isang bagay na nanatiling nakatago? At ngayon, isang nakakakilabot na tanong. Kung ikaw ay nakasakay sa arka, mapapansin mo ba ang nakatago sa loob ng DNA ng isang tao? Makikita mo ba ang banta na natutulog sa susunod na mga henerasyon? Dahil minsan, ang kaligtasan ay hindi dahil sa pagkapit sa labas ng isang barko, kundi sa kung anong dalang lihim ng isang nilalang. Ito ay nagmumula sa kung anong tahimik na dala sa loob, namamana, naghihintay. Matapos humupa ang tubig at lumapat ang arka sa tuyong lupa, nagsimula ang isang bagong yugto. Si Noe at ang kanyang pamilya ay lumakad sa matibay na lupa bilang nag-iisang natitirang tao matapos ang isang malawakang pagbaha na ipinadala ng Diyos. Pero kahit ito'y isang bagong simula, ang mga bakas ng nakaraan ay hindi lubusang nawala. Ayon sa Genesis, makalipas ang ilang panahon, nagtanim si Noe ng ubasan, gumawa ng alak at uminom hanggang sa siya'y malasing. Habang siya'y nasa ganoong kalagayan, may nangyaring nakakabahala, isang pangyayari na may kinalaman sa kanyang anak na si Ham. Tatalakayin natin ito ng mas malalim sa ibang kabanata, pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang sumunod. Dahil sa ginawa ni Ham, hindi isinumpa ni Noe si Ham mismo, kundi ang kanyang anak na si Canaan. Ayon sa Genesis 25, sinabi ni Noe, "Sumpain si Canaan. Siya'y magiging alipin ng kanyang mga kapatid. Hindi ito basta saway o galit. Isa itong makahulang pahayag na humubog sa kinabukasan ng maraming salinlahi." Ngayon, kailangan nating harapin ang isang matagal ng pagkakamali. Nasabihan ka na ba na ang buong lahi ni Ham ay isinumpa? Na ang mga taong may lahing Aprikano ay may dalang sumpa? Sa kasamaang palad, ang maling paniniwalang ito ay naipasa sa marami. Pero ayusin natin ang katotohanan, wala ito sa kasulatan. Hindi kailanman sinabi sa Biblia na isinumpa si Ham. Tanging si Kanaan lamang ang hinatulan. Walang tinatawag na sumpa ni Ham sa banal na teksto. Ang iba ay pinilipit ang turo upang ipagtanggol ang rasismo at pang-aalipin. Pero wala itong batayan sa salita ng Diyos. Isa itong kasinungalingang gawa ng tao, isang kasinungalingang binalot ng relihiyosong anyo. Ilan na bang buhay at kultura ang nasaktan dahil sa maling aral na ipinasa bilang katotohanan?
Kung ito'y nagpapaliwanag ng mga bagay sa iyo ngayon, pag-isipan mo ito ng mabuti. At kung ang bagong pagkaunawang ito ay tumutulong sa iyong palayain mula sa mga minanang kasinungalingan, magkomento ng 777 bilang pagtindig para sa katotohanan. Balikan natin ngayon ang pagpapatuloy ng kwento. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga inapo ni Ham. Ayon sa Genesis 10, si Ham ay may 4 na anak, sina Cush, Mizraim, Put at Canaan. Si Cush ay nauugnay sa lupain ng Ethiopia. Si Mizraim ay may kaugnayan sa sinaunang Ehipto. Si Put ay konektado sa mga lugar sa paligid ng Libya. At si Canaan, ang isinumpa ni Noe, ay nanirahan sa rehiyon na kalaon ay magiging bahagi ng lupang pangako ng Israel. Ngunit tandaan, ang sumpa ay para lamang kay Kanaan, hindi sa kanyang mga kapatid. Pero ang mga inapo ni Kanaan ang naging ilan sa mga kilalang grupo sa Biblia. Sa Genesis 10:15 hanggang 18, binanggit ang mga anak ni Canaan, kabilang sina Sidon at Heth, pati na ang mga nagtatag ng mga bansang gaya ng mga Hebuseo, Amoreo, Hivita, Perizeo at Girgaseo. Hindi sila maliliit na tribo. Lumago sila at naging buong kabihasnan, nakaugat sa maling pagsamba at moral na kasamaan. Pag-isipan mo ito. Ang mga inapo ni Kanaan, ang anak na isinumpa, ang nagtayo ng mga bansang pumuno sa lupain na ipinangalan sa kanya, Kanaan. Mula sa mga baybaying lungsod, tulad ng Sidon hanggang sa mga lugar gaya ng Sodoma at Gomora, mga lugar na kilala sa hayagang pagsalungat sa Diyos. Muling lumitaw ang mga higante sa mga lugar na ito, hindi bago ang baha, kundi pagkatapos. Kaya paanong sila'y nakabalik at bakit sa lugar na ito? Dahil lang ba sa paghihimagsik o may mas malalim pa isang sinaunang bagay na nanatili sa dugo ni Canaan? Isipin ito, si Nimrod na inilarawan bilang unang dakilang mandirigma sa lupa ay galing sa angkan ni Ham sa pamamagitan ni Cush. Si Nimrod ang nagtayo ng Babel at Nineve, mga lungsod na tahasang humamon sa langit. Mula rin sa linyang ito, nagmula ang mga Filisteo, ang bayan ni Goliath, mga higanteng muling lumaban sa bayan ng Diyos. Pero kahit sa dami ng palatandaang ito, hindi tumigil ang mga inapo ni Ham. Nagtayo sila ng mga imperyo, nagtindig ng mga bantayog at lumawak ang impluensya. Pero ang kanilang tagumpay ay maaaring may dalang higit pa sa ambisyon. Maaaring taglay nito ang bakas ng sinaunang kasamaan mula sa panahon ni Jared, noong binaboy ng mga makalangit na nilalang ang likas na pagkatao ng tao. Sa Deuteronomio 7:1 hanggang 2, malinaw ang utos ng Diyos sa mga Israelita habang papasok sila sa Kanaan. Hindi sila inutusang makipagkasundo. Hindi sinabi ng Diyos na makisama lang sa mga ito. Ang sabi ay alisin silang lahat. Bakit? Dahil hindi lang sila sumasamba sa maling Diyos, sila'y lubusang nasira. Ayon sa kasulatan, kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupang iyong aariin, dapat mong talunin at lubusang alisin ang mga bansang ito. Huwag kang makikipagkasundo sa kanila. Huwag mo silang kaaawaan. Deuteronomio 7:1-2. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay banal na utos para sa proteksyon ng kabanalan. Papasok ang bayan ng Israel sa isang lupang puno ng paghihimagsik na inabot ng maraming salinlahi. Isang lupaing lubos ng nababad sa kasalanan. Mga kulturang kilala sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag-aalay ng bata, katiwalian sa pakikipagtalik, at posibleng muling paglitaw ng impluensya ng Nephilim. Lahat ng iyan ay matatagpuan sa Canaan. Hindi ito pagiging malupit ng Diyos, ito'y pagtatanggol niya sa kanyang bayan laban sa muling pagkabuhay ng kasamaan. Kaya kailangang alisin ang mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hiveo at Jebuseo. Hindi ito dahil sa kanilang lahi o pinagmulan, kundi sa kanilang kalagayang espiritual. Ang issue ay hindi kulay ng balat.
Ang problema ay minanang paghihimagsik. Ito ay tungkol sa isang lahing isinumpa, hindi sa teritoryo. Tungkol ito sa pagpapanatili ng tipan. At ngayon, lumilipat ang tanong sa iyo, kung ikaw ay nasa kinatatayuan ng Israel sa gilid ng lupain, habang sinasabi ng Diyos, alisin mo ang hindi na maaaring iligtas, makikinig ka ba? O mag-aatubili ka, hindi tiyak kung ano ang tunay na nasa ilalim ng ibabaw. Dahil ang kasamaan ay hindi laging mukhang halimaw. Minsan ito'y balot sa kultura, komunidad, tradisyon, pati sa pagmamayabang bilang bansa. Pero kapag sinabi ng Diyos na ito'y kailangang mawala, hindi siya malupit, siya'y makatarungan. At kapag pinagdudugtong-dugtong natin ang mga piraso mula Genesis hanggang Enoch, mula sa hatol sa mga tagapagbantay hanggang sa kakaibang pagbabalik ng mga higante, isang katotohanan ang imposibleng baliwalain. Hindi nagtapos sa baha ang kasamaan ng mga nahulog na anghel. Sa kung anong paraan nagpatuloy ang epekto nito, hindi sa anyo ng isang nilalang na nakahawak sa arka, kundi gaya ng isang tahimik na alingawngaw na ipasa ng palihim sa mga lahi sa paglipas ng panahon. At may isang angkan kung saan nanatili ang tagong kabilukang ito, ang mga inapo ni Canaan. O ang parehong Canaan na isinumpa ni Noe. Hindi ito tungkol sa lahi, sa pagiging higit o kulang, walang kinalaman sa panlabas. Ang pinag-uusapan dito ay mas malalim, isang bagay na hindi nakikita. Isang uri ng pagdungis na nanirahan sa ilalim ng kultura, hinabi sa mismong hibla ng pamana. Maglaan tayo ng sandali at gamitin ang makabagong kaalaman upang mas maunawaan ang sinaunang misteryong ito. Pamilyar ka sa kung paano gumagana ang genes, di ba? Ang mga katangiang gaya ng maitim na mata ay lumilitaw kahit isa lang sa magulang ang may ganitong gene. Pero ang mga recessive traits, gaya ng mapusyaw na mata, ay maaaring hindi lumitaw sa maraming henerasyon, kundi lang kung parehong magulang ang nagmana nito. Ngayon, isipin mo ang Nephilim trait, isang katangiang kaugnay ng labis na laki o lakas na gumagana sa parehong paraan. Tahimik, hindi nakikita, naghihintay. Paano kung ang tagong katangiang iyon ay nanatili sa dugo ni Canaan? Paano kung ito'y nanatiling nakabaon hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon para muling lumitaw hanggang sa isilang ang isang gaya ni Goliath? At isipin mo ito, kung ikaw ay nabuhay noon, makikilala mo kaya ang may taglay ng lihim na iyon? Malalaman mo ba kung sino ang may dalang natutulog na pamana ng mga nahulog? Isaalang-alang mo rin ito. Noong sinaunang panahon, karaniwan ng pagpapakasal sa loob ng malalapit na kamag-anak. Hindi ito itinuturing na mali noon, ganito lumago ang populasyon. Pero sa aspeto ng genetika, may kaakibat itong panganib. Kapag ang mga may magkatulad na ninuno ay nagkaanak, mas malaki ang posibilidad na lumitaw ang mga tagong katangian. Kaya kung ang Nephilim trait ay recessive, ano ang maaaring mangyari kapag ang mga inapo ni Canaan ay nag-asawa sa loob ng sarili nilang angkan? Ang bunga nito ay maaaring maging mga higante, hindi dahil may bagong paghihimagsik ng mga anghel, kundi dahil may lumang bagay na muling lumitaw. Mismo ang Biblia ay nagsasabing bahagi ng sinaunang kasaysayan ang ganitong uri ng pag-aasawa. Tingnan mo sina Abraham at Sarah. Sa Genesis 22:12, sinabi ni Abraham kay Abimelech, "Totoo ngang siya'y aking kapatid, anak siya ng aking ama, ngunit hindi ng aking ina, at siya'y naging asawa ko." Hindi ito simboliko, literal ito, kapatid sa ama si Sarah, at hindi lang sila ang ganito. Bago ibinigay ng Diyos ang kautusan, karaniwan ang ganitong mga pagsasama sa simula ng kasaysayan ng tao. Maging ang mga sinaunang aklat tulad ng Jubilees, Enoch at Jasher, kahit hindi bahagi ng lahat ng Biblia, ay naglalahad ng maraming ganitong kwento. Mula sa mga anak ni Adan hanggang sa mga pamilya ni Jared at Noe, normal ang pagpapakasal sa kapamilya.
Bakit? Dahil kakaunti pa lang ang tao sa mundo, pero sa espiritual at pisikal na aspeto, malaki ang naging epekto nito. Ngayon, isipin mo ito na nangyayari sa angkan ni Kanaan, isang linyang tinatakan na ni Noe na posibleng may taglay na angking kadiliman. Posible kayang nang sila'y nagsimulang mag-asawa sa loob ng sarili nilang grupo, muling nagising ang nakatagong Nephilim trait, hindi lang kay Goliath, kundi sa iba pa bago siya at sa mga sumunod. Ito ang dahilan kung bakit ang mga utos ng Diyos, kahit mahigpit pakinggan sa panahong ito, ay binigkas ng buong diin. Sa Deuteronomio 7, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na ganap na alisin ang 7 bansa na naninirahan sa lupain ng Kanaan, hindi lang dahil sila'y sumasamba sa maling mga Diyos, kundi dahil may mas malalim na nangyayari. Isang bagay na sinauna, isang bagay na espiritual at marahil ay genetic na nadungisan. Pero tandaan, makatarungan ng Diyos. Hindi niya hinahayaan ang paulit-ulit na katiwalian na magpatuloy ng walang hanggan. Kalaunan, nagbigay siya ng bagong mga kautusan at malinaw na ipinaunawa na ang mga bagay na minsang pinayagan ay hindi na dapat tanggapin sa ilalim ng tipan. Sa Levitico 18:9, sinabi ng Diyos ng malinaw, "Huwag kang makikipagtalik sa iyong kapatid, anak ng iyong ama o ina, maging sa iisang tahanan siya isinilang o hindi, dahil ito ay kahihiyan." Hindi lang ito tungkol sa kagandahang asal, isa itong utos upang ingatan ang espiritual na kalinisan ng bayan ng Diyos, upang pigilan ang mga tagong alingaw-ngaw ng dating paghihimagsik na muntik ng lipulin ang sangkatauhan noon. Ngayon, ilapit natin ito sa iyong pananaw. Isipin mong nabubuhay ka noong panahong iyon na hindi mo alam na may panganib na nakabaon sa sariling lahi. Makikita mo kaya ang palatandaan ng pagbabalik ng sinaunang kadiliman? Susundin mo kaya ang tinig ng Diyos nang sinabi niyang putulin ang mga ugnayan, sirain ang mga pattern at alisin ang mga bagay na tila normal? Kahit hindi mo paganap na nauunawaan kung bakit, dahil ang banta na sinasabi ng Diyos ay hindi palaging makikita sa panlabas. Nakatago ito sa ugat ng Espiritu, na ipapasa mula sa linlahi hanggang sa linlahi. At kung hindi mapipigilan, ito'y lumalaki. Lumalakas, mas nagiging matigas sa Diyos, gaya ni Goliath. Malamang alam mo ang kwento ni David at Goliath. Pero natanong mo na ba kung saan nagmula si Goliath? Hindi lang sa labanan, hindi lang sa lungsod ng Gath, kundi sa kanyang pinagmulan, sa kanyang dugo, sa kanyang pinagmulan bilang tao. Isiniwalat ng Biblia ang isang bagay na madalas hindi napapansin. Si Goliath ay inapo ni Ham. Tingnan natin mismo ang kasulatan. Sa unang Samuel 17:4, ipinakilala siya. May isang mandirigmang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang kanyang pangalan ay Goliath mula sa Gath. Siya'y may taas na 9 na talampakan, hindi ito simboliko. Totoo ang sukat, halos 9 na talampakan at 9 na pulgada. Isang tunay na higante. At hindi lang si Goliath ang ganoon, ipinagpatuloy ng Biblia ang iba pang detalye. Sa isa pang labanan sa Gath, may isang taong pambihira, ang laki na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa, 24 lahat. Siya rin ay anak ng mga higante. Galing ito sa 2 Samuel 21:20. Hindi lang basta matangkad ang mga ito. Ang mga higanteng ito ay hindi basta aksidente. Sila ay mga anak ng isang bagay na mas sinauna pa. Nagtatapos ang bahagi ng kasulatan sa ganitong pahayag. Ang 4 na ito ay mga inapo ng higante mula sa Gath, at sila'y pinatay ni na David at ng kanyang mga tauhan. Si Goliath ay hindi isang kakaibang pangyayari lang. Siya ay bahagi ng isang pamilya na may dugo ng higante, isang pamilya na may tiyak na pinagmulan. Kaya saan nagsimula ang pinagmulan na iyon? Sa Genesis 10, mababasa natin na si Ham, anak ni Noe, ay may mga anak, sina Cush, Mizraim, Put at Canaan.
Mula kay Mizraim nagmula ang mga taga-Ehipto at mula sa kanyang mga inapo ay lumitaw ang mga kasluhim na kalaunan ay naging mga Filisteo. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga Filisteo, ang bayang pinaglabanan ni Goliath ay nagmula mismo sa pamilya ni Ham. Nasa Genesis 10:13 hanggang 14 ito. Ngayon, nagsisimulang magtagpo ang mga piraso. Ang laki ni Goliath ay hindi isang aksidente. Ang kanyang lakas, ang kanyang dambuhalang katawan at pati ang mga kamag-anak niyang may dagdag na daliri sa kamay at paa. Lahat ng ito ay konektado sa isang nadungisang lahi. Isang linyang malamang ay dumaan kay Canaan, ang anak na isinumpa ni Noe. Kahit na matuwid si Noe at lumakad kasama ng Diyos, may pahiwatig sa Biblia na maaring hindi kasing dalisay ang mga asawa ng kanyang mga anak. At kung kahit isa sa mga babaeng iyon ay may dalang tagong Nephilim trait, maaring ang bakas ng dugong iyon ay tahimik na naipasa sa mga henerasyon at muling lumitaw bilang mga higante. Ang mga recessive traits, gaya ng alam natin ngayon, ay maaaring manatiling nakatago sa mahabang panahon. Hindi mo agad makikita pero nananatili ito sa dugo, naghihintay lang ng tamang oras para muling lumitaw. Paano kung si Goliath ay isa lang sa mga pinakakitang bunga ng isang malalim at matagal nang nakatagong sumpa? Si Moises na sumulat ng aklat ng Henesis ay paulit-ulit sa isang tiyak na parirala. Hindi lang niya sinasabing Ham. Lagi niyang binabanggit, Ham ang ama ni Kanaan. Bakit ganito ang diin? Marahil dahil nais ni Moises sa ilalim ng banal na inspirasyon na ituro ang isang mahalagang linya ng lahi. Isang lahing hindi lang konektado sa paghihimagsik kundi pati sa muling paglitaw ng mga higante. Ayon sa Genesis 22, si Ham, ang ama ni Kanaan, ay nakita ang hubad na katawan ng kanyang ama at sinabi ito sa kanyang dalawang kapatid sa labas. At sa talatang 18, inuulit, ang mga anak ni Noe na lumabas sa arka ay sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ay ang ama ni Kanaan. Ang pag-uulit na ito ay hindi basta pagkakataon. Ito'y sinadya, isang palatandaan ng espiritual na paghihiwalay at saan nanirahan ang mga inapo ni Kanaan sa isang lupaing kalaunay kilala sa mga higante, ang mga Anakim, Emim at Rephaim. Lahat ay inilarawan bilang mga taong labis ang laki, mga banta sa Israel at hadlang sa lupang pangako. Sa mga bilang 13-33, malinaw ang larawan. Nakita namin doon ang mga higante, mga anak ni anak, na nagmula sa mga sinaunang higante, para kaming mga tipaklong sa kanilang harapan, at ganun din ang tingin nila sa amin. Nakikita mo ba ang ugnayang dumadaloy sa lahat ng ito? Nararamdaman mo ba ang muling pag-angat ng sinaunang impluensya? Maging sa Deuteronomio 2, 10 hanggang 11, naaalala ng mga taga-Moab ang mga nilalang na ito. Sinasabi, dati nang nanirahan doon ang mga Emim, isang bayang malalaki at makapangyarihan kasinlaki ng mga Anakim. Tulad nila, itinuturing silang mga higante. Hindi ito mga alamat. Ito'y mga alaala at ang mga alaalang iyon ay nakakatakot. Kaya ang utos ng Diyos sa Israel, kahit tila matindi sa ating paningin ngayon, ay parang isang eksaktong espiritual na operasyon, hindi isang malupit na kautusan. Sa Deuteronomio 7:3, ganito ang babala ng Diyos, huwag kayong makikipag-asawa sa kanila, huwag mong ibigay ang iyong anak na babae sa kanilang anak, ni kunin ang kanilang anak na babae para sa iyong anak. Hindi dahil hindi patas ang Diyos, kundi dahil inaalagaan niya ang kanyang bayan laban sa isang panganib na mas malalim pa sa kultura, isang espiritual at genetic na impluensya na minsang muntik ng wakasan ang buong lahi ng tao. Kaya itanong mo sa sarili mo, ano kaya ang ginawa mo kung ikaw ay isang Israelita, nakatayo sa gilid ng lupain, nakatanaw sa mga inapo ng mga higante mula sa dugong na dungisan ng sinaunang paghihimagsik?
Sumunod ka kaya ng walang pag-aalinlangan o mag-aatubili ka dahil hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Dahil minsan ang pinakadakilang awa ay ang pagsunod, hindi ang pakikipagkompromiso. Sa Diyos, hindi lang ito tungkol sa mga bansang kaaway. Ito'y tungkol sa mga minanang pamana, banal na layunin at pagprotekta sa mundo laban sa muling pagkalugmok sa kadiliman. Pero ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Ipinapakita nito na ang kasamaan ay hindi laging may halatang mukha. May mga higanteng hindi may hawak na espada. Nakatira sila ng tahimik sa lumang gawi, sa mga nakatagong katangian, sa mga desisyong paulit-ulit na ipinapasa. Ang mga higanteng hinaharap mo ngayon ay maaaring hindi pinangalan ng Goliath. Baka ito ay takot, pagkaadik, sugat na minana mula sa pamilya, tahimik na mga ugali na pumipigil sa layunin mo. At ang pinakamapanganib sa lahat, sila ang mga hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Pero narito ang mabuting balita. Gaya ng pagtatangka ng kaaway na ipasa ang pagkawasak, nagpapalakas naman ang Diyos ng mga taong magpapasa ng katatagan. Gaya ng pagkahulog na dumadaloy sa mga pamilya, maaari ring dumaloy ang tapang, pananampalataya at pagsunod. At isa lang ang kailangan upang baguhin ang direksyon ng isang lahi. Maaaring ikaw yun. Hindi ka nandito ng aksidente. Ipinanganak ka para sa panahong ito, hinirang upang manindigan, upang bumangon, at upang protektahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Gaya ng pagtindig ni David laban sa dambuhalang panganib, tinatawag ng Diyos ang mga gaya mo upang harapin ang mga nakatagong higante ng panahong ito, nang may tapang, malinaw na pananaw, at matatag na pananampalataya. Hindi lang ito kwento ng nakaraan, isa itong panawagang magising, tumingin ng tapat sa sariling kwento ng pamilya, putulin ang dapat putulin, bantayan ang dapat ingatan, at huwag nang hayaang lumaki pa ang mga tahimik na higante sa dilim. Dahil kapag pinabayaan mo sila, lalago sila, pero kung ikaw ay babangon, sila'y babagsak. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang pinahintulutan kong manatili kahit sinabi na ng Diyos na alisin ko? Anong mga espiritual na higante ang pinanatili kong buhay sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na walang masama? Kung binuksan ng mensaheng ito ang iyong mga mata, ginising ang iyong puso o binigyan ka ng lakas, huwag mo itong itago. Pindutin ang like bilang pagtindig sa katotohanan. I-type ang 777 comments para ipahayag na ang mga higante sa buhay mo ay nagtatapos na sa iyo. Pindutin ang subscribe para hindi mo makaligtaan ang alinmang sandali ng revelasyon. At sa lahat ng sumusuporta sa misyong ito sa pamamagitan ng super thanks, nakikita namin ang inyong puso at taos-puso kaming nagpapasalamat. Naway gantihan kayo ng Diyos ng kabutihang higit pa sa kaya mong isipin. Ganon ka man tumulong o hindi, tandaan mo ito. May kabuluhan ang panahong ginugol mo rito. Naway buksan ng Diyos ang iyong mga mata, palakasin ang iyong espiritu at bigyan ka ng tapang upang talunin ang bawat di nakikitang kaaway sa iyong daraanan. Hanggang sa muli, manatiling matatag, manatiling gising at tandaan, hinirang ka para rito.